Hello guys! Welcome back dito sa ating channel. Welcome sa Pinoy Code Camp. Ngayong araw pag-aaralan natin kung paano nga ba gumagana ang mga website sa internet. Pero bago tayo magsimula guys, iniimbitahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa aking channel. Kung interesado kayong matuto ng programming, coding at ng web development, so guys, mag-subscribe lang kayo dito sa Pinoy Code Camp. Okay guys, tara! Let's start! Okay guys, so nakikita nyo rito meron tayong client at server, no? So yung client guys, eto yung browser or yung mga Chrome, yan, Internet Explorer, yan. So tayo yan. Kunyari tayo ito yung client at meron tayong computer, no? Or laptop. So meron tayong inopen na browser. At meron tayong binuksan na website, no? Meron tayong pinuntahang websites. So, ang mangyayari guys, no? Kapag meron tayong inopen na website, magre-request tayo ng data sa isang server. Sa server na to guys, nandito yung data ng website na gusto nating puntahan. Okay? So, tandaan nyo guys, lahat ng mga website nakalagay sila sa isang server. Yung server guys, mga computer din naman yung mga yan. So maraming computer yan guys, no? So bawat website, nasa iba't ibang mga computer or server sila. So tayo, magre-request tayo ng data or nire-request natin na kunin yung laman ng website na yon or yung mga pages ng website. Okay, si server naman, ipapadala niya yung mga pages ng website na yon pabalik sa atin, pabalik sa browser natin. So tawag doon guys, response, no? So request at response. So kapag galing sa client, so kapag nag-open tayo ng website guys, at tandaan nyo, nagre-request tayo sa server. At kapag si server pinadala niya yung mga pages or yung laman ng website, ang tawag doon guys ay response. So tawag dun guys sa model na yon ay request response model or client server architecture. Okay, so balik tayo sa client, no? So halimbawa, pinuntahan natin guys tong website na to, yung google.com/maps. So nakita nyo, marami siyang iba't ibang parte, no? Una rito yung HTTPS. So yung HTTPS guys, ang tawag dyan ay protocol, no? So mapapansin nyo, minsan walang S yan, no? HTTP lang. So kapag merong S or HTTPS, ibig sabihin secured yung HTTP na yon or secured yung buong website na yan. So mas maganda guys kapag i-open nyo yung mga website, dapat hanapin nyo kung merong HTTPS para secured yung connection. So after ng HTTPS, yung domain name naman, no? So ano ba yung domain name? Ito yung www.google.com. So yan yung domain name or yung pangalan ng website, no? At yung kasunod, so mayroong slash yan, no? /maps. So tawag dyan guys ay resource. So mostly ano yan, mga folder lang naman yan. So nagre-request tayo ng maps dito, no? Kasi nga /maps. So tandaan nyo lang to, mayroong protocol, may domain name at resource. So yan yung URL din na tinatawag natin. So yan yung bumubuo sa isang URL. Okay? So dito muna tayo, focus muna tayo kay client. So napansin nyo guys, no? So napalitan yung www.google.com nitong 216.58.211.206:443. Okay? Explain ko lang ulit. So yung HTTPS yan yung ating protocol. At yung kasunod, yung mga numbers na yan, ang tawag dyan guys ay IP address, no?
At yung kasunod niya, after ng colon, so may colon sa gitna yan, yung 443, ito yung port number. So, 443 for HTTPS at 80 for HTTP. So, dahil naka-HTTPS tayo, so, ang gagamitin nating port ay itong 443. Pero kapag HTTP, so, magiging ano yan, colon 80 lang. 80. So, bakit naging ganito yung itsura, no? Nasaan na yung google.com, yung kanina. So, napalitan siya guys dahil sa internet, meron tayong tinatawag na DNS or Domain Name Server. So, server din siya guys, no, sa internet. So, computer din to, yung DNS na yan. So, ang ginagawa kasi natin, tayo, yung browser natin, tinatawag niya yung DNS. So, nagre-request tayo sa DNS. So, tawag doon ay DNS lookup. So, itong DNS para siyang phone book directory, no? So, ang ginawa natin, yung google.com kanina, pinadala natin kay DNS. Tapos, ang ginawa ni DNS, hinanap niya yung katumbas ng www.google.com. So, ang ibig ko sabihin, yung google.com, meron siyang katumbas na IP address. No? Yung katumbas na IP address ng google.com, yun ang ipapadala ng DNS sa ating browser. So, tataka kayo, bakit pa natin kailangan dumaan sa DNS, no? So, kaya natin ginagawa yon dahil mahirap kasi kabisaduhin tong IP address ng google.com. Kasi puro numbers to, di ba? Ano bang mas madaling kabisaduhin? Yung www.google.com or itong IP address na to, yung 21658, di ba? Di ba mahirap siyang kabisaduhin, mahaba. Tapos puro numbers pa. So para hindi tayo mahirapan, ang ginagawa na lang ng ating browser, hinahanap niya yung katumbas na IP address ng google.com sa DNS. So, nagre-request tayo sa DNS. So, dahil alam na natin yung IP address ng google.com, so, mapupuntahan na natin guys yung actual server kung nasaan yung website. No? So, yan yung step 1. No? Dahil alam na natin yung IP address, pwede na tayo mag-request ng data sa mga server. So itong server na to guys, ito yung location ng IP address. Itong 21658. So si server, computer din siya guys, no? So tandaan nyo, bawat computer may mga IP address. So sobrang dami ng computer sa internet guys, no? Or sobrang dami ng server. So, paano natin malalaman kung saang server tayo magre-request? Para magawa natin yun, dapat alam natin yung eksaktong IP address ng server. So, itong server na to, ang IP address niya, itong 216.821.206. Okay? Once na alam na natin yung IP address ng server, so pwede na tayong mag-request ng TCP/IP socket connection. Yan. Ito yung step 2. So, mag-i-establish pa lang tayo dito ng connection, no? Itong TCP/IP connection na to, guys. So, meaning lang naman ito, Transmission Control Protocol, yung TCP. Tapos yung IP, Internet Protocol. So, protocol lang siya para makapag-connect tayo sa server, no? Ang ginagawa lang kasi nitong socket connection, guys, so bine-breakdown niya yung mga data, no? Parang puzzle. Kasi hindi tayo pwede magpadala ng sobrang laking file sa internet. Yung file na yun, kailangan nating i-breakdown, no? So, pagdating sa server, yung mga piraso na yon guys, bubuuin ulit, no?
Tapos, kapag si server magpapadala ng data papalik sa client, so, ganun din yung gagawin. Kailangan i-breakdown. Kailangan pira-piraso yung ipapadala. Hindi pwedeng isang buo. So, yun yung trabaho ng TCP/IP connection. I-breakdown yung mga data. Gawing maliliit na pira-piraso. Tapos, guys, yan. Okay, step 3. Yan. Sa step 3 naman, guys, ito yung HTTP request. So, ito, alas pareho lang naman sila. So, after ng TCP, ang gagawin natin, yan, magre-request na tayo ng data sa server. So, halos pareho lang naman yan, guys, yung ginagawa. Halos magkasama yan, HTTP request saka TCP/IP. So, sa HTTP request lang, guys, meron kasi itong yan. Meron siyang ganitong data. So, yung unang line, yung start line, nandito yung ating HTTP method, yung get. Tapos, yung sa request target, yung maps, no? /maps, di ba? Kanina, nagre-request tayo sa google.com, tapos /maps. So, nandito yung information na yan. Tapos, nandito rin yung HTTP version. So, nasa line 1 yan. So, or nasa start line. Tapos, sa HTTP request, guys, meron siyang kasamang HTTP request header. So, ito yung mga information na laman ng ating HTTP request. Itong host, user agent, saka yung language. So, English, no? So, marami pa yan, guys, no? Marami pa pwedeng maging laman tong HTTP request. Tapos, sa loob ng HTTP request, mayroong body. So, tawag dyan request body. So, kapag meron tayong gustong ipadalang data sa server, dito yan na nakalagay sa body. So, ito yung laman, guys, ng HTTP request. So, parang isipin nyo isang malaking file to. Tapos, yung malaking file na yan, guys, bine-breakdown natin, no? Ginagawa nating pira-piraso gamit itong TCP/IP. Kasi hindi mo pwedeng ipadala ng isang buo yung HTTP request na yan papuntang server. Okay? So, after nyan, so, once na ma-receive ng server yung ating HTTP request, so, babasahin niya yung laman ng ating HTTP request. So, nakita niya, gumamit tayo ng get. So, ibig sabihin, nagre-request tayo ng data. Or, nagre-request tayo ng isang buong page sa server na to. So, gagawin ng server, ipapadala niya yung laman ng buong web page na yon. So, ang tawag doon, guys, ay HTTP response. Itong number 4, yung step 4. So, yung HTTP response, so file din siya, guys, no? So, nandito yung mga information niya. So, meron din siyang start line. Yan. Meron siyang HTTP version saka status code. So, ibig sabihin, successful to, guys, no? Kapag nakita nyo yung 200 tapos may okay. Yan. Tapos, meron din siyang kasamang response header. At meron ding response body. So, sa request, guys, so, sa taas, request header, tapos request body. Tapos, kapag sa HTTP response naman, ang tawag response headers at response body. Okay, so, ito, guys, yung last step, yung step 5. So, yan. So, dito, guys, no, ang pinadala pa lang ng server, yung isang file. Itong index.html. Yan, isang file pa lang yan. So, yan yung una natin makikita sa browser. Yung index.html or yung first page, no? So, ang gagawin ng ating browser, i-scan niya yung mga assets na kailangan ng index.html. Ngayon, ang JavaScript yan, i-scan niya, CSS, saka images. So, hahanapin niya yan. Tapos, next, ipaprocess niya naman, no? So, ibig sabihin, babasahin niya naman yung mga kasunod na file na ipapadala ng server, no? So,
So yan, paulit-ulit yan guys hanggang mabuo page, yung main page ng google.com/maps, no? Hanggang mabuo nyo yan. So once na mapadala ng server lahat ng files na kailangan natin para sa /maps yan, so doon natin makikita yung buong website ng google.com/maps. Yan. So yan guys yung process, no? Kung paano gumagana yung mga website or kung paano gumagana yung buong internet. So tandaan nyo guys, merong client at merong server. At meron din kasamang DNS. So yan yung bumubuo sa internet guys. So yan yung parang cycle, no? Kapag nagre-request tayo ng mga website, no? Or kapag may pinupuntahan tayong mga website. So tandaan nyo guys, kapag may pinuntahan ka website, so ikaw yung client. At dadaan ka sa DNS para hanapin yung IP address ng website na yon. So once na makuha mo yung IP address, so yan, pwede mo nang puntahan yung actual server ng website. Tapos yan, mag-establish tayo ng TCP/IP connection at magpapadala tayo ng HTTP request. Tapos si server magpapadala naman ng HTTP response sa atin hanggang mabuo yung buong laman, yung lahat ng laman ng buong website. So yan, so nangyayari guys, sobrang bilis niyan, no? Sobrang bilis niyan yung HTTP request at HTTP response. So may halos milliseconds lang yan. So kapag napansin nyo sobrang bagal mag-load ng mga website, ibig sabihin nun mabagal yung connection nyo sa internet. Kasi matagal magpadala itong HTTP request, saka matagal tayo makareceive ng HTTP response. Yan. Pero kung mabilis yung internet nyo guys, so mabilis lang tong mga HTTP request na to tsaka HTTP response. Okay guys, yan yung ating topic ngayong araw. So ganyan gumagana guys yung mga website or ganyan gumagana yung ating internet sa buong mundo. Okay? Alright guys, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo guys yung ating topic ngayong araw, so click nyo guys yung like button dyan sa ibaba. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita ulit tayo sa mga next video ko.